Ikalawang Kronika, Kabanata 3. Ang templo ni Yahweh sa Jerusalem ay sinimulang itayo ni Solomon sa bundok ng Moriah, sa giikan ng Jebuseyong si Ornan. Inihanda ni David ang pook na iyon matapos magpakita sa kanya si Yahweh. Sinimulan niya ang pagtatayo noong ikalawang buwan ng ika-4 na taon ng kanyang paghahari. Ito ang sukat ng templo sa Jerusalem. 27 metro ang haba at 9 na metro ang luwang ayon sa matandang sukatan. Ang haba ng portiko sa dakong harap ng templo ay 9 na metro, kapantay ng luwang ng templo at 54 na metro naman ang taas. Binalutan niya ng lantay na ginto ang loob nito. Ang bulwagan ay pinatakpan ni Solomon ng mga tablang sipres. Pagkatapos, pinabalutan niya ito ng purong ginto at pinalagyan ng disenyo ng mga punong palma at kadena. Pinalamutian pa niya ito ng magagandang batong hiyas at gintong galing sa Parvaim. Binalutan niya ng ginto ang mga biga at hamba ng mga pinto at ang mga dingding ng templo. Pinaukitan pa niya ang mga dingding ng mga larawan ng kerubin. Ang haba naman ng dakong kabanal-banalan ay 9 na metro, kapantay ng luwang ng templo, at 9 na metro ang luwang. Binalot din niya ito ng lantay na ginto na umabot sa 21,000 kilo, at 20 onsa naman ang ginto na ginamit sa paggawa ng mga pako. Binalot din ng ginto ang mga dingding ng mga silid sa itaas. Nagpagawa siya ng 2 rebultong kerubin na yari sa kahoy sa loob ng dakong kabanal-banalan. Binalot din ito ng ginto. 9 na metro ang kabuuang haba ng mga pakpak ng 2 kerubin, 2.5 metro ang bawat isang pakpak. Ang dulo ng isang pakpak ng unang kerubin ay abot sa dingding, at ang dulo naman ng kabilang pakpak ay abot sa dulo ng pakpak ng ikalawang kerubin. Gayon din naman, ang dulo ng isang pakpak ng pangalawang kerubin na 2.5 metro ang haba ay abot sa kabilang dingding, at ang dulo ng kabilang pakpak ay abot naman sa dulo ng pakpak ng unang kerubin. Kaya't ang nasasakop ng kanilang mga pakpak ay 9 na metro. Nakatayo ang mga rebultong kerubin at parehong nakaharap sa bulwagan ng templo. Ang ginamit na tabing ay mga telang hinabi sa lanang kulay asul, kulay ube at kulay pula, at mamahaling lino. Pinaburdahan pa ito ng mga larawan ng kerubin. Sa harap ng templo, nagtayo siya ng 2 haligi na 16 na metro ang taas, at ang taas naman ng pinagkakabitan nito sa itaas ay 2.5 metro. Nagpagawa siya ng mga kadena at isinabit iyon na parang kwintas sa ibabaw ng mga haligi at ikinabit sa mga kadena ang 100 bunga ng granadang yari sa tanso. Itinayo niya sa magkabilang tagiliran ng pasukan ng templo. Ang nasa kanan ay tinawag na Jakin at ang nasa kaliwa ay tinawag na Boaz.